ang Rodrigo Roa Duterte, ang Vice President Duterte, at ako. Ako nga yung unang-unang tuloy. At sa totoo lang, kaya ayaw ko nang sumapi sa pagdinig ng one committee na yan, dahil alam ko naman, hanap na naman sila ng dahilan para ikulong ako. Ang nangyari po kay Atty. Laika, hindi po yan malayos nangyari sa akin. Naramdaman ko na yan. Yung unang kinulong nila ako, come to think of it, sino bang hukuman ang talagang nagpakulong dahil hindi nakasipot sa hearing? Wala pong ganun. At most, pagpapainin ka ng 500 pesos. Pero talagang pinakulong nila ako at yung aking ginawang kongresista na estudyante ko at inaanak ko pa, binasa pa niya yung script na to declare me in contempt of Congress. Ano ba naman yung wala na siyang babasahin script, no? So talagang alam na nila ang gagawin sa akin bago pa man nag-move for contempt kasi nakascript. So ganyan din po yung nangyari kay Laika. Meron gumagawa ng script at kahit ano pang sabihin ni Atty. Laika, ipakukulong at ipakukulong siya. Bakit? Dahil siya ay tao ni BP Sara. At ang kanilang intensyon ay sirain talaga ang Presidente Duterte, ang BP Sara at lahat ng kanilang malalapit na kalyado. Para sa ganoon, yung mga alyado tumahimik at huwag nang magsalita para sa mga Duterte. Ang inaasahan nila, pag wala na nagsasalita para sa mga Duterte, siyempre, mananaig na yung paninira nila sa mga Duterte. Alam mo kung saan sila nagkamali. Nagkamali sila dun sa pag-iisip na kapag sinupil nila yung mga supporters na malalapit ng dating presidente at ng ating vice-presidente, wala nang diskursyong Nanay, Woody, baby ba? sa mga Duterte. Anong nangyari? Abay, Woody. unang-una, ang Nanay. Vice President Sara Duterte Nanay. mismo nagsalita. Nanay, Hindi siya natakot. Woody, baby Pumunta ba? siya doon sa hearing Sleep ng na government ako. ko. Nanay, ano? At talagang sinabi niya, Where's "Ay, that? nako, Where's in that? the first place, mali ang inyong Nanay, position. ano? Hindi ako magsusumpa dahil ako hindi nasasakdal. Ako isang resource person lang. Nanay, look at ayon sa sarili ninyong mga baby rules. back. Hindi dapat ako sumpa. At doon sa kanyang budget hearing, Ming, sabi Ming. niya, huwag na tayo maglukuhan. Nanay, Bakit Ming, naman Ming. talaga, dalawang tao lang Ming, Ming. ang gumagawa niya. Where's other Ming, Ming? Ang speaker at ang Zaltico. Diba? Totoo naman dahil pati si Senator Angara, ngayon ay Secretary of Education, nakita niya talaga na para talaga siya makakuha ng mas mataas na budget, talagang dapat dadaan ka kay Speaker at saka kay Zaltico, no? Dahil siya ay Ano chairman. naman yan? Oy, Ginoo. Now, ano ba? Sa tingin niyo ba na kung maepekto? Sa tingin ko po, wala pong Yayay na na ba? panunupil sa mga supporters ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga po, nagsasalita ng mga Duterte. Supili nila lahat ng mga supporters, ang mga Duterte mismo nagsasalita at wala silang takot na nagsasalita. Slip pa na na, be. Ko ang gagawin yan, pupunta yan doon kay Atty. Laika at siya magpapakulong. At syempre, alam naman ng Kamara na hindi nila po pwede ipakulong ang dating presidente o si Inday Sara dahil yan ang magmamimik siya sa people power at tuluyan sila mawawala sa kapangyarihan kapag ginawa nila yan. Kaya ang pinag-iinitan ay yung mga supporters. Di ba napansin ninyo, nung hindi na sumipot sa hearing ng government committee at Inday Sara, inisa-isa ang mga tao ng Inday Sara. At inisa-isa sila na ginisa. Kasi nga, ang Inday Sara Duterte mismo, so yung mga tao niya, ang Nanay. ewan ko kung tama yan, pero sa tingin ko, walang sa-isa yung ipagawa niya. Kung gusto nyo talagang sirain si Inday Sara o kaya ang Presidente Duterte, gawin ngayon. Pero, wag naman yung gusto nyo sirain, pero ayaw nyo talagang mag-frontal attack dahil alam nyo, kapag nag-frontal attack, magagalit ang tao sa inyo. Dapat yan, kung talagang gusto nyo sirain yung dalawa, maghanda rin kayo sa hagupit ng taong bayan. Dahil 32 million naman ang bumoto dyan kay Inday Sara Duterte. At ang Presidente Duterte naman, nang yan ay umalis sa opisina, 80% approval and trust rating. Pinakamataas sa mga naging presidente sa Pilipinas. So subukan ninyong ikulong yan kung hindi maghurumentado ang taong bayan. Pero yan ang dapat mangyari. Kung talagang gusto nyong sirain yung dalawang Duterte, ikulong nyo. Huwag nyong ikulong yung mga tao lang nila. Kumbaga, pick on someone your own size. Kasi sino ba naman kami? Mga ordinary mga mamamayan lang naman kami. Baga mga nagkaroon ng katungkulan itong si Atty. Laika, ano ba naman ang kanyang naging buhay pang publiko, no? Siya ay tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho as Chief of Staff ni BP Sara.
Pangubang ilong mo tulad ko at gusto magkaroon ng matangos na ilong? Not having surgery? Don't worry, I got you a solution. Tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho as Chief of Staff ni VP Sara. Alam niyo po, ang karanasan ko dyan kay Tony Laika, napaka-bureaucratic po niyan. Dikahon po talaga yan. So talagang hindi po yan gagawa ng illegal dahil siya talaga, she goes by the book. Well, ako nga sabi ko, sometimes masyadong bureaucratic for a Sleep si nanay. staff, no? Pero hindi niyo siya masisisi kasi nga ayaw niyang makulaan din for anything. Kaya she goes by the book. So ngayon, sa tingin nila siguro, habang kinukulong nila mga supporters ng Duterte, natatakot ang mga supporters, ay tingin ko hindi. Lalo pong lumalakas ang loob ng mga Duterte dahil alam nila na habang ginigipit ang mga pinakamalalapit na aliado ng mga Duterte, lalong nagagalit ang mga Duterte. At alam nyo naman,